Kung meron pong investigation ng Quadcom ng Kamara at magpapatawag din halimbawa ang Senado, ano ang magiging senaryo nito, Kong? Halimbawa, may mga iniimbestigasyon doon sa part ng Senado at sa Kamara. Siyempre, may kanya-kanyang version ito, Kong. O di paligsahan. Ganon? Sana man lang magtugma ang kanilang resulta. Okay. Di ba? O paano kung itim yung nakuha doon sa kabila? At sa kabila. Doon sa isa naman ay puti. So, sinong paniniwalaan ngayon? Sasabihin siguro ng mamamayan. Sinong paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Pareho kayong kapulungan ng ng legislative branch. Opo. Di ba? Hindi ba dapat naming asahan magkapareho sana ang resulta ng inyong investigasyon? Di ba? Bakit po ito itim? Yung sa kabila ay puti. Oo. Yan ang sinasabi ko. Paano halimbawa kung ipatawag din ng Senado si Garma? Di ba? At lahat ng sinabi niya sa Kamara ay bigla niyang binaligtad din doon. Di anong mangyayari dito ngayon, Kong? Hindi, ang dapat sanang tingnan muna nila, wala man lang kasing nagre-raise ng issue eh. Ako ayaw ko na sumama doon dahil sinabi ko sa inyo, hanggat maaari, ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi ko eh. Opo. Baka mamaya awayin lang nila ako doon. Kaya tayo naman hindi tayo nakikipag-away. Kaya kung minsan ginagamit ko na lamang ang ating palatuntunan para sa ganun, maliwanagan ang ating mga kababayan. Opo. Halimbawa, yung affidavit ni... Anong pangalan nung babae? Si Ruina Garma. Police yata, Opo, retired colonel, dating PCSO chairman. O yung Colonel Garma. Opo. Hindi ba siya nagsumite ng affidavit? Na kung sana dinawit niya yung kanyang mga kasama sa kapulisan at nagkwento siya ron na di umano pinatawag siya ng Pangulong dating Pangulong Duterte na ipatawag at naghahanap yata siya ng pwedeng mautusan na gumawa ng isang task force na ganito't ganyan. Pero yung affidavit kasi, Jen Nelson, by its nature, yan ay nasa klasifikasyon ng extrajudicial confession eh. Diba? Ibig sabihin, labas sa korte. Sa korte. Okay. Yung judicial confession, nakaharap ka sa korte. Ito extrajudicial confession kasi labas ng korte. Labas ng korte, Ngayon, depende kung... Dapat siguro napagtatanong muna, kailan niya ba ginawa yun? Nung panahon bang siya nakakulong? Kasi alam ko nakakulong nung gawin niya. Opo, na-contempt na. Nasa Kongreso po siya. So nakakontempt, tapos siya gumawa siya ng affidavit. Opo. Meron bang nagtanong, ang laki yata ng ang laki ng pagkakaiba nang ikaw ay nakakulong at ikaw ay hawak-hawak mo yung kalayaan, gagawa ka ng sarili mong pagpapahayag. Kung nakakulong ka, doon pa lamang sa atmosphere o kondisyon ng pagkakagawa mo niyan ay parang hindi na voluntary. Diba? Kaya nga po panayang gulhol niya ng iyak, Kong, di ba? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Doon pa lamang sa lugar o sa kondisyon na kung kailan mo ginagawa ang iyong pagpapahayag sa pamamagitan ng written affidavit, maaari ka nang magduda sapagkat nakakulong yung tao eh. Di ba? Dapat sana pinalaya muna. Ayun. Pagkatapos, nakapag-isip-isip siya, sa kanya gagawin. Dito, maliwanag na yung duda kakapit sa kanya. Pagkatapos, sa mga abogado, ng mga nag-aaral sa batas, meron namang tinatawag na rules of court kasi. Opo. Na makakagawa ka lamang at pagtitibayin mo lahat ng mga sinabi mo sa iyong pagpapahayag kapag lahat na ngayon ay nasa iyong pansariling pagkakaalam. Personal knowledge. Kasi kung yung iba doon na sinabi mo ay narinig mo lang o sinabi sa iyo ni ganito, oral man o sa magitan ng sulat, hearsay kasi yun eh. Ayun, opo. Ang tawag doon hearsay evidence. Ano mang klaseng pagdideklara ng isang tao
ay binding lamang yon sa kanya. Ibig sabihin, nagpahayag siya sa pagitan ng affidavit, siya lamang nakatali doon sa kanyang pagpapahayag. Okay. Merong tinatawag na res inter alios acta. Ito yung rule. Oh. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maitali. Halimbawa, ikaw, Nelson, gumawa ka ng affidavit. Binanggit mo si Jenso Barjaga. Opo. Binanggit mo itong 3 cameramen dito. Opo. Hindi basta ganun ka-simple yun. Hindi mo magagamit yun kahit na ginamit mo yung pangalan, bininggit mo yung pangalan, Oo. sabagat yun ang rule. Yun ang tuntunin. Res inter alios acta. Kailangan patibayin mo yan sa magitan ng ibang mga independent evidence. Hindi lamang kung mo sinabi mong ganun. Kasi pag nagkaharap-harap kayo sa korte dyan, pag sinabi niyang, hindi ko sinabi sa iyo yan. Kasi, kasi ikaw ang claim mo eh. Sinabi. Hindi, dinig natin. Sinabi mo nga sa akin. Kaya nga sinabi ko, personal knowledge. Ang problema, pag tinanggi niya, nagsisinungaling ka. Pero, Sinabi yan. yung binanggit mo na pangalan, sangayon sa iyong affidavit, maaring yung kanyang pagsasalitang hindi totoo yan. Maring humina yun sapagkat meron kang bukod sa sinabi mong sinabi niya, meron ka pang independent evidence. At yung independent evidence na yun ang magiging arbiter kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Ganun pala. So, dapat may corroborating statement pala yun, Kong. Hindi lamang statement, kung lahat ng bagay na pwedeng makapag-corroborate Patunay. na sinabi mo, para sa ganun, yung personal na knowledge mo ay talagang Mapatibayan. mapapatibayan. Oo. Di ba? Kundi, mananatiling hearsay evidence kahit nasabihin mo pa. Ayun. Ang mahirap kasi yung pagpapatibay ng Kanyang aligasyon. kanyang aligasyon pahayag. mo na lalo kinontra ka nun. Oo. Paano kung yung binanggit ni Jen na mangyari? Na pagdating niya sa Senado, bigla siya mag 360 degrees. Nako. Na Nangyayari yun sa maraming pagkakataon. Alam mo, pwede niyang i-repudiate yun eh. Sasabihin niya, paano naman po, nakakulong po ako dun. Nako. Ang pagkakaalam ko, meron siyang anak na Yung babae po na medyo nasa estado ng ano eh. na Opo. kailangan ng kalinga talaga na Yes hindi po, yes pwedeng po. maiwanan yun sa mahabang panahon. Sinama na nga po niya dun eh. Dahil nga po sa nape-pressure po ako, naawa ako sa anak ko, gusto ko pong lumabas. At ako po yung pinressure nila kanya na gawin ito. Pati po sila na nga po ang gumawa niyan eh. Halimbawa. Kasi tingnan mo, nakakulong ka. Okay, kung ako yung halimbawa, magtatanong sa kanya, ito po yung nakatype eh. Sino po nag-type nito? Oo nga, may typewriter. Di ba? Oo. Kayo po ba'y binigyan ng computer? Oo. Saan po ipinrint? Doon po doon sa kulungan. Kasi po ako, alam ko po yung pasilidad dyan, walang computer dyan. Oo nga naman. So saan nyo po, kayo po ba yung mismong nag-type niyan? Yan, sa cellphone ba yan? O merong nag-type po para sa O inyo? nag-print ba yan? O? Di ba? paano yung paraan ng pagkuha? Marunong po ba kayo mag-type? Hindi po. Sino nag-type para sa'yo? Oo. Kaya pala nung binasa niyo yung kanyang statement ko na may binanggit siya na parang pangalan ng isang organisasyon na parang siya mismo napigilan eh. Oh. Parang gusto sabi, bakit nasabi itong organisasyong ito parang hindi ko naman natabi parang ganito. Diretsuhin mo na. Meron siyang binanggit na isang pulis na nagngangalang Ed Leonardo. O, yun na nga po. Tapos sinabi na miyembro ng INC. Yun na nga po. Sa Doon lang nung nabigla siya eh. makikita mo illogical eh. Para bang yung pagkakasabi niya na naghahanap di umano Opo. ang dating Pangulong Duterte ng isang tao na Isang pulis ng kasapi ng ganitong kailangan kanya isang pulis. Opo. Kailangan nasa intelligence at kailangan miyembro ng INC. Oho. Ano naman ang kinalaman ng kanyang paniniwala halimbawa, di ba? Kaya nga Parang po. walang logic eh. Oho. So, wala man lang nagtanong doon. Kung ako lang sana kung hindi lang nila ko awayin. Opo. Baka mamaya kasi pagpunta ko ron, Nako. hindi lamang yun naman ang tatanungin ko eh. Siyempre po. Pati yung premises, pati yung pagkakatatag ng Quadcom, tatanungin ko na sila eh. Oho. Tatanungin ko na sila. Ipalabas na ninyo yung mga balangkas ng inyong mga panukalang batas na bago pa kayo nagpatawag ng Quadcom, nandyan na lahat yan. Oho. Hindi po pwede na nauna yung pagkakatatag ng Quadcom at saka nyo lang naisip na meron pala kayong gagawin panukalang batas. Objective. Baligtad po yun. Nako. Yung kariton, hindi niya pwedeng hilahin yung kalabaw. Tanda mo yan, Jen? Tama po. Oho.
Ha? Baliktad. Sa pagkakaalam ko, yung paghuling pagkaka-check ko nito, yung kabayo ang umihila sa karitela. Opo. Hindi karitela. Nang humihila sa kabayo. Ang umihila sa kabayo ng paurong. Hindi ka... Yung Quadcom. Kasi marami ang nagtataka, ito bang pagbuo, alimbawa, kasi may mga pinapatawag na hearing, ang Congress, madalas naman ay isang committee lang. Okay, may dalawa. Pero pagka-quad na 4, kailan nangyayari na bumubuo ng 4 na committee at pinagsasama sa isang pagdinig ko? Sa tagal ko na kasi sa mababang kapulungan, Nelson, pangkaraniwan, joint committee hearing dalawa. lang yan eh. Dalawa. Apo. Nangyayari lamang yan kung yung isang panukalang batas o kaya isang resolution ay kapwa ni-refer sa dalawang komite na Ayun. merong sakop na pananagutan. Pangkaraniwan, halimbawa, yung public accounts at saka yung legislative franchises. Naalala mo yung ABS-CBN renewal of franchise application. Dalawang komite ang tumutok doon. Public accounts at saka legislative franchises. Sa laki ng ABS-CBN, dalawa lang ha. Ito ngayon lang nangyari na apat na magkakahiwalay na committees. Pinag-isa. Na ito'y nangyari lamang dahil nagkaroon ng isang privileged speech na dineliver on the floor at saka yung mga naunang mga resolusyon na humihingi ng pag-imbestiga tungkol sa extrajudicial killings at saka mga illegal activities. Ngayon, sa pagkakagawa ng 4 na komite at pinag-isa sa iisang gawain, parang naging super committee ito na napaka-spectacular no nga subject matter, Nelson. Kung ako siguro, kunwari lang naman ito, Nelson, kung ako yung Speaker ng House of Representatives, Nelson, at talagang hinihingi ng pagkakataon na siya sa atin uli yung meron silang aligasyon na extrajudicial killing na may kinalaman sa war on drugs. Ito yung kauna-unahan eh. Kaya pinagsama yung public order at saka yung human rights at saka yung drugs at saka yung public accounts dahil magkakaugnay ito eh. Bakit hindi na lang ang ginawa? Hindi in aid of legislation kung hindi oversight function ng Congress. Na kung saan, unang-unang pinatawag mo yung NBI, the Department of Justice, particular na ang NBI, patawag mo rin yung PNP, may kinalaman yung CIDG. Patawag mo rin yung Solicitor General. Patawag mo rin yung Human Rights Commission. Sa pagitan ng oversight function ng Congress, ay kinakailangan usisain natin. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung assessment ninyo? Halimbawa, Solicitor General, papapanagutin na, ano ba yung assessment ninyo? Dahil kayo talaga ang tumutukoy, ang tumutugay-gay sa bagay na yan. NBI, magpakita kayo ng reports para malaman namin ano ba talaga ang pangyayari sa likuran ng extrajudicial killing ng mga aligasyon na ito na nanggagaling sa mga makakaliwa. Hindi tayo mismo ang mag-iimbestiga. Itatask natin itong mga ito na magbigay sila ng report sa atin. Ang nangyari, kabaligtaran eh. Parang ang Kongreso ang gumanap ng kanilang gawain. Ng mga investigator. Pinatawag mo ang Department of Justice sapagkat nasa kanyang pangangasiwa yung National Prosecution Service. Ito ang mga nakatalatag kanyang mga resolusyon at panukalang batas. Paano natin isasaalang-alang lahat ito? Ano ang gagawin ninyo para papanagutin natin ang talagang may kasalanan dito? Kailangan sumagot ang National Prosecution. Ganito po ang gagawin namin. Kasi sila may mandato eh. Hindi kami ang gagawa. Dapat sana ganun na nangyari. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang ginamit nila in aid of legislation. Hindi magkaparehong gawain yun, Nelson. Yung in aid of legislation, pag kayo nang ginamit mo,
dapat, meron nang nakaambang panukalang batas. Hindi lamang nakasalig do sa resolusyon. Hindi dahil lamang sa merong privilege speech na diniliver on the floor. Maliwanag na mula doon ay nakapaggawa ka kagad ng panukalang batas na hindi mo makumple-kumpleto dahil medyo nahihirapan ka. Doon ka ngayon magpapatawag ng pagpupulong para sa ganun, yung balangkas ng ng batas mo, matulungan ka makumpleto. Magawa ka agad. Sa mga, pag meron kang balangkas, alam na alam mo ngayon kung sino-sinong tao lamang ang patatawag mo. Yun lamang makatutulong sa'yo para kumpletuhin mo yung sinimulan mong panukalang batas. Pag kilala mo yung tao na pupunta haharap sa komite, tsak alam mo rin kung ano itatanong mo sa kanya. Di ba? So, hindi pala po pwede. Kasi ang impression ng iba ay in aid of legislation, ipinatawag natin, taas na hearing tayo, okay na, nakuha natin impormasyon. Ito ang mga batas na gagawin. Hindi pala ganun. Hindi nga ganun eh. Uunahin mo lang. Uunahin mo, dapat may balangkas ka. Meron ka ng goal. Tingnan mo yung nasa saligang batas. Malinaw yun. Ano ba nakalagay doon ko? Inquiry in aid of legislation. Ibig sabihin, meron ka na dapat balangkas. Ang ibig kong ba sabihin, nagtatanong ka doon, meron ding mga desisyon ng Korte Suprema, hindi kanya gagawa ka ng batas ng dahil sa mga pinagtatanong mo dyan at meron kang nakita, kunwari, hindi yun ang pagsisimulan. Meron kang balangkas. Ayun. Ang problema sa mga kasama ko, bukod sa mga bagito, yung karamihan, yung iba hindi nag-iisip eh. yung iba, nakita mo kung sino na lang itatanungin doon eh. Saan ka nag-aral ng elementary? Bakit mo tinatanong yun? Meron ka bang pupunain na provision ng iniisip mong batas? Sana yung batas to overhaul the basic education, ganyan. Wala namang kaugnayan doon eh. Nakita niya, hindi ba boyfriend mo yan kasi magkakulay kayo ng damit eh. Gagawa ka ba ng batas tungkol sa pagkukulay ng damit? Sa mga tweet, kapag ka in aid of legislation, maliwanag, dapat yung mga balangkas ng batas nandyan na. Nagpapatulong ka ngayon sa mga taong ito para sa ganun, magawa mo kaagad, mapatibay mo kaagad, makumpleto mo kaagad, kaya ka nga nagpapatulong eh. Ikukulong mo ba yung mga taong kinasangkapan mo para tulungan ka? Saan ka nakakita nagpapatulong ka? Pagkatapos sila pa yung kinulong mo dahil ayaw yung sagutin yung tinatanong mo. Kasi yung tinatanong mo, walang kaugnayan. Kasi kung meron kang balangkas, pwede niya sabihin sa'yo, Your Honor, pwede po ba hindi ko nasasagutin? Wala nang pong kinalamanan doon sa pinagagawa niyong batas eh. Wala sa ngayong masabi, nagagalit pa sila, sa totoo lang, ba't ka kasi tanong ng tanong? Nasaan ba yung direction mo? Ano bang tinutumbok ng pagtatanong mo? Hindi ba? Yung limitasyon kasi ng in aid of legislation, yun lang salitang in aid of legislation is a limitation in itself. Nga. Kasi meron kang legislative purpose, papasok ngayon yung rule of pertinency, kasi meron kang legislative purpose. So lahat ng itatanong mo, pertinent do sa balangkas. May kaugnayan, ano? At sa forma ng batas na gagawin mo. At yung pangatlong limitasyon, the rights of the people who will appear before your committee shall be protected. Maliwanag yun. Ngayon, meron ba? Pag hindi mo bakit naman hindi mo kaya sagutin ito kapag nagsisinungaling ka kanya, o kaya evasive ka. Alam mo ba, pati yung issue na yon, merong desisyon ng Korte Suprema dyan. Hindi lang sukat na sinabi mo na nagsisinungaling ka. Mr. Chair, I move that, kung sino man yun, I move that Mr. Nelson Lubao be cited in contempt for being so evasive. I second the motion, sabi nung katabi niya. Nakita niya merong quorum. Are there any objection? The chair hears none. Okay? There's a motion to seconded and there is no objection. Mr. Nelson Lubao is hereby cited in contempt and for the purpose of applying the reasonable penalty
He is now to be detained for 30 days. Saan ka naman nakakita ng ganyan? So hindi pala pwedeng basta-basta ganun yun, Kong? Meron nga tayong limit. Kapag pag wala kang legislative purpose, wala kang nga ng limitasyon. Oo. Oh. So, pag sinabi mo ngayong nag-evasive siya, anong sabi ng Korte Suprema? Aha. O kaya nagsisinungaling siya. The determination that the witness or the resource person is evasive or telling a lie Aha. will be based on the totality of evidence. Hindi lamang doon sa yung sinabi. tunay. Yung marami. Aayusin mo lahat ay titingnan mo para mapatibayan mo lang na evasive siya. Hindi dahil sa sinabi mo lang. Aha. Merong kalakip na pagpapatibay sa lahat ng ebidensyang dapat na i-present mo para ngayon maliwanag na evasive siya. O hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi dahil sa sinabi mo, Mr. Chair, sabi niya kanina ay nanggaling sa Malabon. Hindi naman pala nanggaling sa Malabon. Galing pala ng Quezon City. Hindi po nagsasabi ng totoo. Cite for contempt. Hindi naman ganun. Hindi ganun basta pala. Hindi ganun. Oo. Maunawaan mo eh. Sapagkat sila man nalalabuan eh. Aha. Sinabi niya hindi na kasi hindi nila maintindihan kung bakit ginagawa nung kamera. Yung Quadcom, aha. Nag-aalala rin sila kung gagawin pa nung kabila. Ano ang kasasapitan nito. Baka malabo Kasi din. nga yung dinidiscuss natin, dapat sana oversight function ang ginawa, hindi in aid of legislation. Ayun. Para sa ganon, mas malinaw sana, kasangkot sana yung mga hensya na merong kinalaman dito sa pinag-uusapan. Hindi yung kami, ang parang gagawa ng mga bagay na dapat ang gumagawa yung mga hensyang binabanggit natin kanina. Ayun. Nandun ang pagkakaiba. Aha, aha. At pagkatapos, pag in aid of legislation, at kami ang gagawa, yung limitasyon na sasakripisyo. Yan. Ayun. Maraming salamat, Kong. At At inaasahan naman natin, sana nakapagbigay tayo ng konting pagkaunawa sa mga komplikadong issue na maaaring sila man ay nag-aalala, naguguluhan. At salamat po sa inyong pagsubaybay. Gaya po ng palagi naming pinapanaginipan ni Nelson at ni Jen. aha. Sana po ang inyong Ulam. mga ulam mamayang hapunan Hapunan, ay sapat At masarap. at masarap. Ayun. Ayan.